Magandang araw, klase. Tayo ngayon ay nasa panibagong paksa at sesyon ng Filipino as additional language. Magsisimula tayo sa isang panalangin. Magdasal lamang po ng tahimik. Tayo sana ngayon ay magkakaroon ng sinkronong klase at pasensya na sa biglang pagpalit ng moda o ng mode. Kinakailangan ihanda para sa ating sesyon sa FAL ay una ang kwaderno, susundan naman ang panulat. Sige, pakilabas at pakihanda na. So, ang ating paksang tatalakay ngayong araw ay ang living and non-living things. Ang mga bagay na nakikita dahil ang kahulugan ng things sa Ingles ay bagay. So, magsisimula tayo sa living things. Ang living things raw, ito daw yung mga bagay na mayroong buhay. So, para ma-identify natin o malaman yung mga bagay na living things or may buhay, kinakailangan ang mga ito raw ay una, may buhay, may life. Humihinga, nag-breath, kumakain, lumalaki, at gumagalaw. So, nariyan sa kanang bahagi or sa right part yung mga kahulugan noon. Magsisimula na tayo sa halimbawa ng living things. Una, ang puno, sa Ingles ay tree. Susunod naman ay ang halaman or plants at mga bulaklak or flowers. Susunod na halimbawa ng mga bagay na may buhay ay mga hayop or animals. So, mga hayop ay nakikita natin sila sa iba't ibang lugar sa mundo. Mayroong mga hayop na nakatira sa lupa o makikita sa lupa or sa land. Mayroon din namang mga hayop na makikita sa tubig or sa water. Maaring sa ocean, sa karagatan, sa lake o sa lawa, sa ilog or sa river. Meron din namang mga hayop na makikita sa himpapawid, sa air or sa sky. Halimbawa ng mga hayop ay ang pusa or cat, ang aso or dog, ang palaka o frog, ang baboy o pig. Pakibasa nga po ng malakas. Mahusay. Ngayon naman, susunod ay ang agila or eagle, elepante or elephant, kabayo or horse, manok o chicken. At susunod na halimbawa ay ang ahas or snake, unggoy or monkey, ang tigre o tiger at ang leon or lion. Sige nga, basahin po ang apat ng malakas. Mahusay. Ngayon naman ay ang mga hayop kagaya ng ibon or bird, buwaya or crocodile at ang pating or shark, ang isda or fish. Pakibasa nga po ng malakas at malinaw. Mahusay. At ang susunod na mga hayop, koneho or rabbit, tupa or sheep, sisiw or chick, daga or rat. Basahin nga ang apat ng malalakas at malinaw. Mahusay. At ang susunod naman ay ang tipaklong or grasshopper, ang dudubi or dragonfly, ang bubuyog or bee, at ang bear or oso. Maaari po bang basahin ng malakas at malinaw ang apat na mga hayop? Mahusay. Ngayon naman, dadako tayo sa mga non-living things o yung mga bagay na walang buhay. Sasabi natin sila ay non-living things kung ito'y walang buhay, hindi humihinga, hindi kumakain, hindi lumalaki at hindi rin naman gumagalaw. At ang mga non-living things o mga bagay na walang buhay ay nakikita sa ating tahanan, sa loob ng tahanan, sa loob ng paaralan, sa mga daanan at mga pagkain. Magsisimula tayo sa pagbibigay halimbawa ng mga bagay na walang buhay sa loob ng ating tahanan. Ang mga bagay na makikita sa ating kwarto or room ay una, higaan or bed, unan or pillow, aparador o cabinet, at ang kumot na kung saan ito ay ang blanket. At ang mga bagay naman na nakikita sa ating kusina o sa dining area, kung tawagin o hapagkainan or kainan ay una, ang hapagkainan or ang ating dining table. Susunod, upuan or chair, plato or plate, kalan, or stove, maaring gas stove,
At ang mga bagay pa na makikita sa kusina, una, kutsara or spoon, tinidor sa Ingles ay fork, baso or glass, at ang ating pitchel o pitcher. Dito naman tayo dadako sa ating mga nakikita sa loob ng sala or living room. Una, television or television, salamin or mirror, ventilador or electric fan, at ang kurtina na kung saan sa Ingles ay curtain. Dadako naman tayo sa mga bagay na nakikita sa loob ng paaralan. Ito yung mga madalas natin or commonly na nakikita sa loob ng school or ng ating classroom or ng klase. Ang mga halimbawa nito ay libro or aklat or book, pangkulay or colors or crayons, lapis or pencil, papel o paper. At mayroon pa ang gunting o scissor, pandikit o yung mga glue, paste, pantasa, o yung sharpener at yung pambura o yung eraser. Maaaring pambura ng lapis at pambura ng pisara. At mayroon pa ang bintana na may kortina or window with curtain, pintuan or door, ilaw or lights, pisara o yung tinatawag na blackboard or yung ating ginagamit na whiteboard. Narito naman ang mga bagay na makikita sa daanan or highway. Unang-una, ang sasakyan. Maaaring tawagin itong kotse. Sasakyan o kotse. Bicycle naman, ito yung bisikleta. Yung daanan, ito yung tinatawag na highway. At ang karatula or yung mga signage or traffic sign, maaari mong i-pause ang video para basahin ng malakas at malinaw. Go! Mahusay, Ginoo. Ngayon naman, ang isa pang makikita natin sa daanan ay ang mga gusali or buildings. Makikita rin yung paaralan or school o yung mga houses or bahay. Ngayon naman, mga bagay na walang buhay sa mga pagkain. Una, ang tinapay, bread, gatas or milk, egg or itlog, ang kanin or rice. Maaari mong basahin ng malakas ang mga pagkain, Ginoo, i-pause lamang ang video. Mahusay, Ginoo. Ito naman yung mga pagkain na madalas nating kinakain. So, minsan, ang paborito natin ay yung mga fried or prito. Lahat ng niluluto na fried, ito ay tinatawag na prito. Kung ito ay isda or fried fish, ito ay pritong isda. Kung ito ay manok or chicken, ito ay pritong manok. At ang sabaw naman o soup kung tawagin at yung kanin pa rin or rice. Maaari mong basahin ng malakas, Ginoo, at i-post lamang ang itong video. Meron pa tayo mga kinakain, halimbawa ang cheese o keso, ang mga meat o karne, ang oil na sangkap or ingredients ay mantika, at ang tinatawag nating mantikilya na kung saan ito ay ang butter. Ginoo, maaari bang basahin mo ng malakas at malinaw? I-post lamang ang video, go! Tapos na tayo sa mga bagay na may buhay at bagay na walang buhay. Ngayon naman, atin ang tatalakayin ang mga basic punctuation marks o yung tinatawag nating mga bantas sa Filipino. So, maaari mong basahin at nariyan na rin ang Filipino at ang Ingles na sali nito. Halimbawa, tuldok o period, tandang pananong or question mark, tandang padamdam or exclamation point, kuwit or comma, kudlit or apostrophe, at ang panipi or tinatawag nating sa Ingles na quotation mark. Mayroon ding gitling or hyphen, panaklong or parenthesis, tutuldok or colon, tuldok kuwit or semicolon, at tutuldok, tuldok or ellipsis. Huwag kayong mag-alala, sa susunod na sesyon ay atin pang tutukuyin at pag-aaralan ang mga bantas or basic punctuation marks. Bukod pa ron, hanggang dito na muna tayo nagtatapos, sagutan ng gawain na inihanda at ipopost ko na lamang din ang PowerPoint na aking inihanda. Yun lamang, maraming salamat, Ginoo, mag-iingat ang lahat.